What you allow into your heart will shape who you become. Kung anong mga pinapasok mo sa puso mo, yan ang magiging overflow ng buhay mo. Kung ano yung mga decisions na pinipili ng puso mo, yan ang direksyon na tatahakin mo. Yan ang huhubog sa iyong pagkatao. Kaya gano'n na lang ang sinabi ng Bible in Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit mahalagang bantayan natin ang ating puso? At ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng talatang ito? Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. Guard your heart. Ano ba ang heart sa Bible? Sa Old Testament Hebrew language, ang ginamit na word dito sa heart is lev or levav. It is considered the control center of life, where thoughts, intentions, and will reside. Nandito lahat. Hindi lang basta feelings o emotion ang nasa puso. Ang heart sa Bible ang control center ng buhay mo bilang tao. Ang sentro ng pagkatao ng tao ay ang kanyang puso. Sabi ng Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. Luke 6:45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung mga bagay na lagi mong sinasabi, yan ang laman ng puso mo. So makikita natin how valuable the heart is. Magkaiba sila ng mind. Iba siya sa puso, pero magkasama sila lagi. Ang sabi ng Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Ang Greek word ng mind dito is nous. Ang ibig sabihin ng mind, ang nag-iisip, ang nag-a-analyze, ang nagpa-process ng information at gumagawa ng conclusions. Ang heart naman sa Bible ang nagpapasya, ang naniniwala, ang nagnanasa at pinanggagalingan ng direksyon ng buhay. Sa makatwid, the mind gathers the information while the heart chooses the direction. Ang puso ang pumipili. Kaya importante na bantayan mo ito. And the Bible says, guard your heart. Yung word na guard doon ay parang isang sundalo na nagbabantay sa kanyang kampo. Yun yung word na natsar. Na katulad na isang sundalo na ito na handa niyang ibuwis yung buhay niya para hindi sila masakop ng kaaway, ganong pagbabantay daw ang gawin mo sa puso mo. Dahil ang warning ng Bible pagdating sa puso, the heart is deceitful above all things. It is beyond cure. Sa ibang term, it is so wicked, desperately wicked. Who can understand it? Madali itong madaya, ito'y mapandaya, at ito'y masama. Sabi nga ng Matthew 15:19, sabi ni Jesus, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Madumi ang puso ng tao at madaya. Kayang lokohin ng puso ang sarili nito. Kaya niyang i-justify yung mali. Kaya niyang paniwalaan ng kasinungalingan. Kahit nakikita mo harap-harapan ka ng niloloko, alam ng isip mo yon, pero dahil mahal ng puso mo, ay hindi, pastor, gustong-gusto ko siya. Alam mo yon, alam mo naman kung ano yung tama, pero dahil ang puso natin ay mapandaya, hindi natin ginagawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang puso na hindi naniniwala sa Diyos at hindi nakaangkla sa kanyang salita ay madaling malinlang. Ito yung sinasabi ng Bible na bantayan mo ang puso mo. Dahil pag ang puso nagwala, ang buhay mo ay masisira. The human heart needs God's transformation. Sabi na Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart. A new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Hindi lang sinabing aayusin ko puso mo. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mo ng bagong puso. At ako ang kayang magbigay nun sa'yo kapag sumampalataya ka sa Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, bibigyan kanya ng bagong puso. Bibigyan kanya ng bagong buhay. Kung ikaw naman ay nakakilala na sa Diyos pero napalayo ang puso mo sa Panginoon, ito yung prayer ni David. Ang sabi niya sa Lord, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Lord, linisin mo ako. Dahil ang puso ang center ng ating decisions. Ito yung sinasabi ng Bible that everything you do flows
from it. So, ang tanong, Pastor, paano ko babantayan ang puso ko? Sa ang dami ng nangyayari ngayon sa buhay ko, how can I guard my heart? Number one, strengthen your intimate time with the Lord. If the heart is the control center, then the safest way to guard your heart is to keep it close to the Lord. Ang sabi ng Luke 5:16, but Jesus often, ito yung bagay na pinapakita lagi ni Jesus sa kanyang mga disciples. He often, lagi, withdrew to lonely places and he prayed. Bago mag-start ang ministry, bago niya gawin ang mga bagay-bagay, he often prayed. Ito yung bagay na nais ng Diyos na gawin din natin bilang mga Kristiyano. Not just to preach, not just to do ministry, not just to serve Him, not just to work, but to strengthen our relationship with God. Sa panalangin, pwede mong sabihin sa Diyos ang lahat. Confess your sins. Thank Him. Praise Him. Be honest to Him. Sabihin mo lahat sa Panginoon, ginawa niya ang prayer para makakonekta at maging malapit ang puso natin sa Kanya. Kapag strong ang prayer life mo, mas mababantayan mo ang mga desisyon ng puso mo. Kapag malapit ang puso mo sa Panginoon, laging nandun yung gabay ng Diyos sa buhay mo. Bago ka magsimula ng kahit anong ministry, your private worship with the Lord, your private moment with God should be the foundation ng lahat ng ginagawa mo. Minsan sa dami ng responsibility natin, nauubos tayo kasi hindi naman tayo humihingi ng kalakasan mula sa Panginoon. Pangalawa, not just strengthen your intimate time with the Lord, renew your mind with the truth of His Word. Sabi ng Romans 12:1-2, offer your bodies as a living sacrifice. Ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. Be ye transformed by the renewing of your mind. So makikita natin na ang nais ng Diyos ay magbago yung mindset natin bilang mga Kristiyano. Sabi ng Philippians 4:8, whatever is true, think about these things. Maraming kasinungalingan na sasabihin ng diablo sa iyo. Mga paniniwala na makamundo. Pero kapag alam mo ang totoong sinasabi ng salita ng Panginoon at pinanghahawakan mo ito, alam mo kung saan katatayo. Babaguhin ito ang mga desisyon mo at babaguhin ito ang buhay mo. You have to renew your mind. Kristiyano ako. Lagi mong isipin, niligtas ako ng Panginoon. Meron akong testimony bilang isang Kristiyano. Ang salita ng Diyos, ito yung sinasabi niya. Lagi kang babalik sa tanong na ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay ko? Pangatlo, always think of the consequences. Sabi ng Proverbs 22:3, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and suffer for it. Yung taong maingat, yung taong wise, nakikita niya yung panganib at umiiwas na siya. Sabi ng Galatians 6:7, don't be deceived. Hindi mapandaya ang Diyos. Kung ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. Lagi mong titignan, ano bang magiging kapalit ng lahat ng ito? Pause and reflect. Hindi tayo dapat maging padalos-dalos dahil nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng may katalinuhan. Think of the consequences. Saan ako dadalin ng mga desisyon na ito? And number 4, to guard your heart, surround your heart with godly influence. The Bible is clear. Influence shapes the heart. Sabi ng Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise. But the companion of fools suffers harm. Kapag lumalakad kang kasama ng matatalino, tatalino ka. Magiging maayos din ang takbo ng buhay mo. Pero kapag ikay lumakad kasama ng mga hangal, mapapahama ka dahil sa kahangalan nila. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Kahit ang ganda pa ng mga grupo ng kamatis, kapag nalagyan niya ng isang bulok na kamatis, magkakahalo-halo yan. Your heart absorbs conversations, culture, and community. Kung sino yung mga madalas mong kasama, mga taong malapit sa puso mo, they are a big factor sa mga decisions na gagawin mo sa buhay mo. They will influence your heart. And the greater the relationship, the greater the influence. Surround your heart with godly influence. Tandaan natin, bantayan mo ang puso mo. Yan ang control center ng buhay mo. If the heart is guarded, life will be guided.
lagi nating ilapit ang puso natin sa Panginoon at bantayan natin ito. Huwag nating hayaang sirain ng mga makandayang desisyon ng puso ang magandang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a blessing to you.